Okay, so napili ko pong topic na pag-usapan po natin ngayon ay may pinamagatang the powerful advancement tool of today. Okay, so ano po kaya ang tinutukoy ng title na ito? So, bago po muna natin i-reveal ang ating pag-uusapan ngayong umaga, ay balikan po muna natin ang mga panahon noon kung paano po ang uri ng pamumuhay sa pagbigay ng impormasyon at pagmimisyon. So, tatlong halimbawa dito, ang pagbibigay ng impormasyon o kaya pabalita ay sa form po ng pagsusulat. So, ito ay ibibigay sa tao and isisend ito ng messenger. Maaring siya man ay paglalakad o kung meron siyang chariot, mga kabayo, para mas mabilis ang pag-send ng information, lalo na po kung ang mensahe ay importante. So, isa din po sa halimbawa ay si Jesus at ang kanyang mga disipulo. Noong sila po ay nagmi-mission, they preach, teach, and heal. Ang mostly ng kanilang mode ng kanilang paglalakbay ay paglalakad. No? So, sa ngayong henerasyon naman po natin, 20th century, nagsimula po ang pagdiskubre at paggamit ng teknolohiya kung saan mula po sa paggawa gamit ang mga kamay hanggang sa pag-produce po ng mga bagay gamit naman sa ngayon ay mga machines o mga devices. So sa panahon pong 20th century ay pasimula pa lang po ito ng mga makabagong tuklas na mga kagamitan. So ilan po dito sa mga halimbawa natin ay ang mga computers, communication technologies, mobile phones, tablets and laptops. Ganon din po yung mga application, tinatawag nating apps. Mga PDF o yung panibago po ngayon na pinag-uusapan ay yung artificial intelligence. And panghuli po ay ang multifunctional devices. Ibig sabihin po, sa isang device ay maaaring marami siyang gamit. Tulad na lamang po nito, 3-in-1 printers. Maaari na rin po siyang photocopier o kaya po ay scanner. Okay? So may idea na po ba kayo kung ano ang tinutukoy natin sa title? Okay? So ang tinutukoy ko po dito, pag-uusapan natin ngayong umaga ay patungkol po sa technology. Okay? So, ngayon po ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang 5 makapangyarihang gamit ng teknolohiya. Okay, number 1, malaking pasasalamat po natin sa ating mga mobile phones and internet. Okay, bakit po? Dahil itong mga tools pong ito ay nakakapag-communicate tayo, nakakatulong ito para tayo ay makapag-usap kahit kanino, kahit saan, bahagi ng mundo. At nagkakaroon rin po tayo ng mga bagong kaibigan, kahit na milya-milya ang ating layo sa bawat isa. At ang mabuti pa po dito ay nagbibigay ito ng magandang pakinabang sa ating trabaho, ganun din po sa ating mga personal na buhay. Okay, sunod po dito yung increased automation and manufacturing. So, kanina po about computers. Ngayon naman po ay patungkol sa mga machines. Machines, ibig sabihin ay means greater efficiency or less people doing repetitive jobs. Katulad na lang po sa production ng kunwari books, o kaya food production. So imbis na tao po yung mag-aalalay o magtatrabaho para sa mga production ng mga bagay na ito, ang papalit na po dito ay mga equipments, ginagamit pag-produce ng libro, ganun din ang pagkain.
So, maliban po dito, no, sa machines o mga devices, mataas po yung flexibility pagdating sa trabaho. Ibig sabihin, kahit saan po o kahit anong oras, pwede nang simulan ang inyong work assignment. No? Ang tawag po dito ngayon ay work from home. Hindi lang po sa ating trabaho, no? Ganun din sa ating personal life. Malaking tulong ang mga machine, devices. Minsan po, no, na-admit ako sa isang hospital no, sa QC at kami po ay naabutan na rin ng sabat do. Pero laking pasasalamat po namin sa ganitong mga applications na kahit kami ay nasa hospital ay nakakasama po kami sa pagsamba gamit itong mga Zoom meeting apps. Okay, so ikatlo po ang wealth of information. So, access to internet means access to almost all of world's knowledge. So, yaman po ng impormasyon dito sa internet natin. No? Talaga pong nakakamangha. Kasi mas malawak at mas mabilis po ang pag-improve ng kaalaman. Halimbawa po, meron tayong gustong i-search, no? One click away lang. Ganun din sa ating everyday life na for example, gusto po nating mag-check ng menu sa isang restaurant o kaya seat reservation, gusto natin magpa-reserve. I-check lang natin sa ating website at doon pwede na po tayong magpa-reserve, no? Or mag-order. Ganun din po sa makabagong paraan ngayon ng pag-apply, no? I experienced one time applying in a BPO. So, ngayon mas mabilis na pong mag-apply, no? I-send lang kayo ng basic information niyo sa Messenger and then kapag nakita nila na pasok kayo sa criteria na hinahanap ay sisenda na kayo ng Zoom link sa inyong email and then doon na kayo magkakaroon ng initial interview. At sa ganito pong paraan, no, hindi mo na kailangan pumunta doon sa office ng 2 beses para sa interview dahil nagawa na ito via Zoom and mas mabilis, ganun din ay mas nakatipid pa ang aplikante. So, number 4 ay ang music and entertainment industry. So, dito po ay ang evolusyon ng musika, mga laro, mga palabas. No? Maaari po natin itong panoorin o balikan 24/7, no? Anytime, anywhere. Sa ating music and film industries, hindi na po nila kailangan, yung mga artists, no, hindi na po nila kailangang maghanap pa ng company para mag-fund para sa kanilang promotion. No? Kaya nilang i-promote ang sarili nila on their own. Tayo rin po, kahit sino, maaari nang gumawa ng channel, magkaroon ng mga meaningful contents at makapag-produce po nito ng libre at walang limit. Katulad po nitong YouTube channel ngayon. And ang iba pong sect naman, no, sa film industry ay gumagawa din sila ng mga movies, Christian movies na tulad po nitong The Chosen na isa din sa kilalang movie sa pagdating sa mga Christian stories patungkol po especially kay Jesus. So, lastly po, itong technology. Sabi, technology to advance itself. So, dito po sa number 5 ay malaking pakinabang naman po dito ang siyensa. Ang science. So, ang malaking
kahalagahan naman po nito, no, pagdating sa pagdiskubre ng lunas ng mga sakit, no? Kunwari po, isa sa halimbawa yung bakuna, o kaya po naman ang ibang mga aparato na makakatulong mag-extend ng buhay ng isang dialysis patient, na tawag po dito yung mga hemodialysis machines, no, may regular at meron din pong mas latest, no, na tinatawag na HDF. So dito po, no, imagine what life could be if one major organ is not functioning, no, at wala po yung mga ganitong na-inventong machines. So we praise and thank God for this kind of advancement. So, kabila po ng maraming mabubuting kapakinabangan na dala nitong teknolohiya, hindi rin po natin may set aside na meron din po itong mga downside kapag po tayo ay nasobrahan at hindi rin naman natin ma-manage ito ng maayos. Maaaring maka-apekto din po to sa ating kalusugan at iba pa, pero dito naman po sa ating mga pag-aaral ay mayroon po tayong constant reminder na nagmumula po sa mga lecturers kung paano po natin mabalanse ang paggamit nito. So lahat naman po, no, ng bagay mayroong pros and cons, pero hindi po natin may tatanggi na malaki po ang kaalwanan na naiambag ng teknolohiya, lalo't higit sa pagpapatuloy po ng gawain ng Panginoon. Tulad po nitong pandemic, no, tumaas ang baptism, no? Dumami po ang evangelism through using online platforms of the social media. At mas naabot po nito, no, malalayong regions o rehiyon, na kahit ng mga bansa o lugar na hindi po basta mapuntahan ng tao ay naaabot. Ganon din po nakakapagpabot ng pabalita hindi lamang sa 1 o 5 kaluluwa, but multitudes, no? Marami, diverse, iba-ibang kultura, ganoon din po iba-ibang tao. So, mayroon po tayong mga podcast ngayon, no, o radio para mapakinggan po ng bawat kaluluwang uhaw na matutunan ang patungkol po sa Diyos. So, sabi po dito sa aking last slide, memory verse na matatagpuan po sa Mark 6. And he said to them, "Go into all the world and the gospel, all creation." So, ito po, teknolohiya sa henerasyon ngayon ay malaking tulong po upang sa pagmimisyon, no, sa pagpapakalat ng salita ng Panginoon. So, ito pong topic natin ngayon, naway ito pong teknolohiya na ipinagkaloob sa atin ay gawing daan sa pagtulong, sa pagpapabilis at pagtatapos po ng ministeryo ng Panginoon. Ito man po ay personal na misyon, no? One-on-one, isa pero mayroong personal touch, at higit sa lahat, naway ito po ay ang isa sa ating maging misyon na maabot po ang mga lugar, gayon din ang mga tao na hindi pa naaabot ng ebanghelyo. Ito na po ang last slide. Thank you po and happy Sabbath.